Isa na namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo pinapanood ito. Ako po si Architect Ed. At ngayong araw, pag-uusapan natin sa episode na ito ang isang sumisikat at kilalang na ngayon na material na tinatawag nating fluted panels. Bakit ba ito tinawag na fluted? At ano-ano ba ang mga klase ng material na ginagamit dito na available? Pag-uusapan din natin yung mga iba't ibang gamit nito, tamang pag-i-install at presyo. Check this out. Isa namang magandang araw para mag-welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Dito sa pinapakita ko sa inyong project sa Antipolo, makikita ninyo itong ginamitan ko ng fluted panels para sa exterior walls at ceiling. At kapag ginamit itong klaseng ito na material, kailangan tandaan itong mga sumusunod na factors. Una, yung application o yung paggamit nito. Saan mo ba gagamitin? Sa labas o sa loob? Yung material, ito ba ay PVC, bamboo, plastic o composite? Siyempre, dapat alam mo rin kung paano ito ikabit ng tama. Ididikit mo ba o i-screw mo ba siya? At siyempre, yung pinakamahalaga sa lahat ay kung magkano nga ba ito. Ang karaniwan na ginagamit sa exterior application, kagaya nitong nakikita nyo, ay makapal siya, no? At siya ay gawa sa PVC or sa composite material, kagaya nito na nakuha namin sa ProWood PH. Yung ganitong klase ng fluted panel ay ini-install, kinakabit sa gamit ng screw, no? Kinakabit siya by screw at yung connections niya sa bawat dulo ay tongue and groove. Yung ganitong klase ay pwedeng ma-expose sa mga elements sa labas, no? Intended talaga siya para sa exterior use. Ang profile nito hollow, makapal siya na 3.5 to 4 mm yung makikita nyong thickness nito. At mapapansin nyo, meron siyang design na parang haspe ng kahoy. Kaya mukha talaga siyang natural wood pagka sa unang tingin. At yung kanyang pinaka material ay composite plastic and PVC. Kaya ito ay makunat, matibay. Kasi na ito ay kayang tumagal sa mga extreme weather conditions, no? Sa init o ulan. Kaya bago ka bumili, tignan mo muna kung ano yung kailangan mo para sa project mo, para tama yung mabili mo. Piliin mo ito kung ang intention mo ay gamitin sa mga walls na nasa labas. Ito kasi ay makapal at matibay. Mas mahal lang ito dahil karaniwan ito ay nasa mga 1,200 bawat isa, na ang sukat ay 200 mm by 290 centimeters o 2.9 meters. Depende sa brand, sa supplier, sa pinagmulan ng supply o ng material. Meron din pala tayong fluted PVC na pang interior use only, no? Hindi mo pwedeng gamitin sa labas kasi ito mas manipis at saka yung texture niya, mapapansin mo, flat tsaka smooth. Mapapansin mo rin na mas magaang siya compared doon sa previous na pinakita ko sa inyo. At isa pa, yung surface niya makinis tsaka plain. Pag ginamit mo ito sa labas, ang tendency mag-warp o kaya yung mag-discolor, mag-fade, at yung plastic material niya ay mag-tarnish, no? O talagang matanggal yung coating niya. Karaniwan ito ay ang presyo niya mga 1,000 to 1,300 pesos per panel, na kagaya dun sa size na pinakita natin kanina. Meron din pala tayong gawa sa bamboo, galing ito sa real bamboo, kagaya ng ginamit namin sa project sa Taytay. Ito pwede ito sa indoor, pwede rin sa outdoor, at mas matagal ito kaysa sa PVC or mga plastic types. Syempre, mas mahal kasi nga pwede itong maging doble ng presyo nung ordinaryong PVC. At dito makikita mo yung difference ng dalawa, no? Yung bamboo at yung PVC.
At meron din tayong ginagamit na type na gawa sa plastic na mukhang metal, kagaya nitong ginamit ko sa bahay ko, no? Sa aking bar counter. Mapapansin mo, mas maganda siyang tignan, no? Mas sophisticado, moderno, lalo na kapag may kasamang ilaw. Ayan. Bili ko yun sa Wilcon eh. Ang presyo niyan mga 360 per piece, no? Ang sukat niya 2.9 meters by 25 cm. At madali lang ito ikabit kasi ididikit mo lang siya gamit ang wood adhesive o wood glue. At ito ay pang interior lamang, no? For interior application only. Marami naman talaga tayong makipipili, no? Makikita kapag ka-check mo sila online. Just make sure na ang binibili mo ay yung tamang type na nagmi-meet sa iyong requirement. Remember to ask the supplier kung ano yung specs at ano yung installation procedure niya. And enjoy this durable, easy to maintain, termite proof, and sophisticated modern material that is a better alternative to wood and paint. So, maraming salamat po. Hanggang sa susunod, magkita-kita po tayo uli. Ako po, si Architect Ed. Bye!